Mga kataks, 11:05 na po ng February 17, 2012 at gusto ko pong i-share sa inyo ang lesson na natutunan ko, mga kataks. Ito po inyong kataks ETM sa Ombudsman. Bakit po ba ang lahat ng letters namin ay sinusuplayan namin ang Ombudsman? Ito po ang dahilan. Noong February 10, 2010, nagpadala po ang Ombudsman sa pangalan po ni Katax Emilino T. Maestro na nagsasabi na may discretion po ang BIR sa mga sinasabi naming mga letters. Ngayon po, sinasabi po dito, ayan po, ayan ha, liwanag po dyan na sinasabi na we greatly appreciate your active interaction with the Office of the Ombudsman. It is our prayer that you maintain such incessant vigilance over the Bureau's entire operations and report to us immediately any infraction committed by its officials and employee. Ang ganda po na sinabi. Galing po yan kay Ombudsman, Assistant Ombudsman Evelyn A. Baliton ng Office of the Ombudsman, Public Assistance and Corruption Prevention Office. So para daw ma-prevent natin ang corruption sa loob po ng BIR, dapat daw makipag-cooperate tayo, mapapansin po ninyo, ayan, sa BIR, sa Ombudsman, pag may nakita po tayo immediately na infraction, yun po yung sinasabi niya. Ngayon, meron lesson po ako natutunan sa Ombudsman. Ito po yung lesson ko. Ito po ay pinadala sa akin ng Ombudsman. Kare-receive ko lang po nito noong February. Kasi po, sinasabi dito, nag-file daw ako ng complaint. Ayan. So, sa complaint ko raw, failed to specifically state in his letter the details as to how the offense was committed. Tinuturuan tayo ng Ombudsman dito. Dapat na yung offense ay ma-explain natin in detail. Ayun ang pinakamaganda. So, kapag wala pala nun, anong mangyayari? No. Ang pag-explain ng detailed on how ganito ang explanation, no? Sabi dito, kailangan daw detailed as to how the offense was committed. Paano mo i-explain? Paano mo i-present yung how the offense was committed? Sinabi rito, dapat pala chronological events which transpired. Ibig sabihin, on a per day, per hour, or per minute, or per second basis. Per event. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, so paano naman susuportahan yung details? Ayan, nasabi naman niya, eto. Oops. Ayan. Sabi dito, ayan, kailangan daw yung detail ay supported ng mga annexes. Ayun. Yun po ang kailangan. Ma-promote. Galing eh. So ito po ay lesson sa Ombudsman. Tinuturuan tayo papaano gumawa ng valid complaint. Yun. So at the end, siyempre, since sabi rin dito na yung matter is fall within administrative jurisdiction of the BIR, so hindi sila pwede, at in view of the failure to submit evidence to support his claim, so dalawa, hindi sila pwedeng mag-aksyon kung ito raw ay within the administrative jurisdiction of the BIR at kung wala kang ebidensya na masusuportahan dun sa iyong complaint. So, pag meron ka palang ebidensya na masusuportahan dun sa iyong complaint, papasok ulit tayo dito sa sinasabing dito, pwede mo silang kasuhan or ipaimbestigahan sa BIR kasi any infraction Ito, any infraction. Lahat daw na kasalanan. Anumang kasalanan, pwedeng dalhin sa Ombudsman. Para lang sa kapakanan ng iba, tingnan nyo po ito Kung kayo po ay magsasubmit ng mga dokumento o annexes, dapat po meron kayong ganito na rubber stamp. Ganyan-ganyan. Siguro, pangalan ng opisina ninyo,
certified true copy of the original. Tinuturuan na tayo ng ombudsman na dapat meron kayong ganito, ha. Pangalan noong may hawak ng original, anong posisyon niya at anong opisina siya. Halimbawa, accountant, saan siya? Sa finance division. Yun po pinagagawa. So, ini-encourage ko po lahat ng taxpayer na magpagawa ng ganito at kapag meron po kayong sinasubmit na annexes, tatakan po ninyo ng ganito para in accordance with the law. Yan po ang turo ng ombudsman. Nakikita nyo po kung sino-sino yung pumirma. Ayan. Ayan po ang pumirma. So, yun lang po. Sana natuto kayo sa turo ng ombudsman sa atin kung ano ang dapat nating gawin kapag meron pong nakita tayong kapalpakan o ano tawag nila ron malfeasance, misfeasance, and non-feasance. So, marami pong salamat uli mga kataks sa inyong pakikinig sa akin at sana natuto po kayo. Paki-like nyo naman po yung aking Facebook sa ang Katax Payer ang Facebook ko para marami pong matuto sa pag-uusap natin. Hanggang sa muli, thank you very much po.